Ako na sariling anak ay pinagseselosan ni Notpa nung panahon na pinagbubuntis pa lang ako ni Mama. Pinunit niya ang health certificate ko ako na may 3 butas sa puso at pinanganak na may asthma. Tawagin na lang daw natin siyang Jay at ang ikukwento niya ay tungkol sa kasamaan ng ugali ng bunsong kapatid ng kaniyang mama. Si Jay ay nag-iisang anak habang ang mama niya naman ay sobrang daming kapatid at pangalanan na lang daw nating Notpa ang bunso. Si Notpa naman ay may 3 anak pero pumanaw ang pangalawa niyang anak na lalaki at hiwalay din siya sa kanyang asawa. Maayos naman ang pamumuhay ni Jay at ng kaniyang mama, nabubuhay sila ng maayos kahit dalawa lang sila na magkasama. Hirap kasi makahanap ng trabaho ang mama ni Jay noon kaya palagi silang kinakapos sa budget. Pero bago pa man din mawalan ulit ng trabaho ang kanyang mama noon ay nakapag-ipon siya ng 100,000 sa kanyang bank account. At ang sabi ng kanyang mama ay inilalaan niya ang pera na yon para makatungtong ng kolehiyo si Jay. Gusto kasing makasigurado ng kanyang mama na may ibabayad si Jay sa kanyang tuition fee sa college pero sobrang maawain ng kanyang mama. Palagi kasi siyang kinukonsensya ng mga kapatid niya kaya pinapautang niya ang perang naipon niya para sa pag-aaral ni Jay. Hindi kasi matiis ng mama niya ang mga kapatid niya sa tuwing nangangailangan sila ng pera. Kaya sa paglipas ng mga panahon, ang 100,000 na ipon ng kanyang mama ay naging 11,000 na lang ang natira. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas pero hindi pa rin binabayaran ng mama niya ng mga kapatid niya at nakikitira sila ngayon sa bahay nila Notpa. Kaya feeling ni Jay ito ang dahilan kung bakit naubos na ang savings ng kanyang mama. Napaka-selfish daw kasi ni Notpa dahil noong panahon na pinagbubuntis pa lang siya ng kanyang mama ay pinagseselosa na siya. Ikinuwento kasi kay Jay ng kanyang mama na ang sabi daw ni Notpa ay wag daw ipapangalang kay Jay ang kanyang SSS para wala siyang makuha na mana. At ang gusto kasi ni Notpa ay anak niya mismo ang nakalagay sa beneficiary sa SSS ng mama ni Jay. Hindi pumayag ang nanay ni Jay kaya nang dahil doon ay pinunit ni Notpa ang health certificate ni Jay. Si Jay ay may 3 butas sa puso nung siya ay ipinanganak at pinanganak din siya na may asthma. Pero sa kabutihang palad noong huling pa-check up ni Jay ay 2 na lang daw ang butas sa kanyang puso. Wala namang ibang magawa ang nanay ni Jay dahil nakikitira lang sila sa bahay nila Notpa kahit ilang beses pa siyang paringgan. Sa tuwing kakain kasi sila at nakahanda na ang pagkain, busy ang mga anak ni Notpa sa paglalaro ng cellphone. Kaya ang gagawin ni Jay ay mauuna na siyang kumain sabay hihirit si Notpa ng tirhan mo sila. Alam naman daw ni Jay na concern lang si Notpa sa mga anak niya pero ibang klase daw kasi siya magdikta. Si Notpa ay nagtatrabaho bilang isang call center agent pero pag nag-iwan siya ng pera para sa panggastos nila ay 100 piso lang at sasabihin na pang hanggang mamaya na yon. Kaya naaawa si Jay sa kanyang mama dahil hindi nito malaman ang gagawin kung paano pagkakasyahin sa kanilang lahat at sa maghapon ang 100 piso. Kaya naiisip ni Jay kung bakit naubos ang savings ng mama niya dahil sa pag-aabono ng pagkain nila sa maghapon kasama na ang para sa mga anak ni Notpa. Nung minsan ay nakapag-usap sila ng kanyang mama at tinanong niya ang mama niya kung bakit nagagawa nitong pagkatiwalaan si Notpa pagdating sa pera. At ang sagot naman ng kanyang mama ay may trabaho naman daw si Notpa at nakikitira lang sila. At sa sobrang pagiging diktador ni Notpa, lahat ng mga katrabaho niya sa call center ay nagalit na sa kanya kaya nag-resign na si Notpa. Pinagsabihan din siya nung minsan ni Notpa nang dahil lang sa pag-inom niya ng tubig at sinabi na kaya nauubos yung tubig natin dahil inom ka ng inom. Kaya nang dahil doon ay sobrang dalang ng uminom ng tubig ni Jay kahit sobrang minsan niya lang talagang uminom, siya na lang ang palaging napapansin. Pinagmamalupitan din ni Notpa ang sarili niyang mga anak kaya lumaki sila ng mga basagulero. Halos ayaw na ring umuwi ng mga anak ni Notpa na para bang ayaw na siyang makasama kaya ano po ba ang maipapayo nyo sa ganitong ugali? Hanggang dito na lang Ate Charis. At siguro wag na natin payuhan si Tito Notpa mo kasi parang hindi naman din siya makikinig. Kaya ikaw na lang siguro yung bibigyan ko ng payo na palagi mong bantayan yung mama mo para hindi siya naaabuso ng ibang tao. At katulad ng kagustuhan ng mama mo na makapagtapos ka ng kolehiyo, i-push mo para pagdating ng araw makaalis na kayo sa poder ni Notpa. Siguro lahat lang talaga ng kaya ng mama mo ay ibinibigay niya dahil iniisip niya na nakikitira lang kayo. Hindi kasi natin kayang baguhin yung pag-uugali ni Notpa pero sa tingin ko kaya niyong lumayo sa poder niya.